bakit kami hindi nakaalam ng tungkol sa relihiyon na yan? At bakit kami namulat na maging Kristiyano? Yun ang gusto na niyang ipaliwanag. Kaya, unti-unti po, ay pinaliwanag naman ni Brother Saifullah sa kanya ang dahilan na dito mismo sa Pilipinas, kung tutuusin, kung tayo ay pag-aaralan lamang natin ang history ng Pilipinas, dati na po ang Islam dito. Na bago lamang ito noong dumating ang mga Kastila. Dahil meron silang inintroduce na isang klase ng relihiyon, yun na nga po, ang Kristyanismo. Pero kung tayo po ay magsasaliksik kung saan galing, kung ano ang paniniwala, pananampalataya ng ating mga ninuno, ito po ay Islam. Kaya kayong mga kabataan sa ngayon, hindi po namin talagang ipinipilit sa inyo na ang yakapin ninyo ang Islam. Kailangan pong pag-aralan ninyo. Magkaroon kayo ng mga research tungkol sa inyong religion, lalong-lalo na sa kasaysayan ng ating bansa. Yes, Sister Dina, anong idudugtong mo? Ayan po. Inshallah po, wag po nating husgahan ang Islam sa mga nakikita po natin sa mga follower po. Suriin po muna natin yung libro, yung Quran po, bago po tayo maghusga. Inshallah, yun po ang payo sa atin ni Sister Dina. Totoo po yan. Bago tayo yumakap sa anumang paniniwala, kailangang pag-aralan muna natin. Hindi po dapat sapilitan. Brother Bilal, ano ba sa sarili mo ang diferensya ngayong Muslim ka na at nung hindi ka pa Muslim? Ano masasabi mong diferensya? Yung diferensya po, yung pagsasala sa Muslim. Bakit? Iba po yun. Noon ba ikaw hindi pa Muslim, nagpipray ka rin? Opo. At talagang mayroon na siyang interest pagdating sa prayer. Ngayon, bakit mo naman mas nagustuhan ang prayer ng Islam? Kasi po yung pagdadasal po sa simbahan ng Kristyanismo, lumuluhod at humihingi ng kapatawaran sa mga Diyos-Diyosan. Dahil nakikita mo sa loob ng simbahan. Opo. Samantalang sa Islam, nagdarasal tayo, pero wala tayong kaharap na kung anong ributo. Diba? Opo. Okay. Ano ba ang iyong dating pangalan, Brother Bilal? Ang dati mong pangalan, nung hindi ka pa Muslim? Randy Grandi Sablat po. Randy. Randy po. Randy. Ikaw naman, Brother Rashid, ano ang dati mong pangalan, anak? Jose Maria S. de la Cruz po. Jose Maria. Jose Maria. Jose Marie. Opo. Parang artista, ha? Anong sasabihin mo, Brother Bilal? Yung gusto kong magsahada po kayo ng formal at huwag kayo kong magsabi na ang dinadasalan namin ay Diyos lamang. Dahil ito po ang makapangyarihang Diyos at walang kahit isang makakatalo dito sa laban sa Kanya. Mashallah. Sa inyong mga kabataan na ngayon ay talagang dibdiban na ang ginagawa niyong pag-aaral tungkol sa Arabic, tungkol sa Islam. Yung mga kaibigan niyo ba dati, hindi naman ba parang humiwalay sa inyo? Yung mga kaibigan po. Yes. Dahil naging Muslim na kayo, hindi ba sila medyo, medyo isa-isa nang nangawala? Hindi po. O lalong dumami? Wala lang. Wala pong umalis. Wala pong dumating dito. Okay. Pero kung ganyan ka, isa-isa mo rin sila kung sa mga pagkukwentuhan ninyo, ipaliwanag mo rin kasi mas madaling magkakaintindihan ng mga bata, hindi ba? Hindi ka ba naman nila kinakantsawan? Opo. Kinakantsawan ka? Yung may sasabihin sila na parang hindi maganda? Opo. May sinasabi sila tungkol sa'yo?
Ano po yun? Bait daw ako naging Muslim. Kung bakit ka naging Muslim. Anong paliwanag mo sa kanila? Naging Muslim kasi ako dahil yung dinadasalan ko, yun ang tunay na Diyos na may-ari sa akin, may-ari sa inyo, sa lahat. Masya Allah. Brothers and sisters in Islam, mga kaibigan, noong interviewin po namin itong si Brother Bilal, talagang nag-one-on-one kami at tinanong namin sa kanya na, hindi ba dati ibang ano mo, iba ang relihiyon mo? Ikaw ba talagang religious? Sabi niya, opo. Gusto ko po talaga nagdarasal. Kaya lamang po ay nalilito ako kasi naniniwala po ako talaga na mayroong isang Diyos at ayoko po yung may kaharap ako na nakikita kong mga kamukha din ng tao na dapat dasalan. Kaya masasabi nating by nature ang batang ito ay meron na talaga siyang interest tungkol sa Islam. Ikaw, Brother Rashid, yung mga kaibigan mo ba medyo hindi ka na bati? Hindi po. Bati ka pa rin. Opo. Hindi naman sila nangangantyaw sa'yo dahil nag-Muslim ka. Yung sa school po, meron. Aha, anong sabi? Bakit pa daw nagra-Ramadan, nakakagutom lang daw yun? Okay. Kasi pag nag-Ramadan ay hindi tayo kumakain sa araw. Kayo bang dalawa nagra-Ramadan na kayo? Ikaw, Brother Bilal, Opo. nagpa-fasting ka na? Opo. Yung exercise lang po. Exercise. Hindi ko po talaga kaya. Dahil nag-aaral ka. Opo. Pero maganda na rin exercise yon. Ikaw, Brother Rashid, kumusta ang last Ramadan mo? Minsan po kumakain po ako, minsan po hindi. Ngayon? Hindi po masyado. Kasi nagpa-practice pa lang kayo. Pag medyo nadagdagan ng inyong edad, maintindihan nyo na at kaya na siguro ninyo ang magpa-fasting for 1 month. Yes, Brother Bilal, anong sasabihin mo tungkol sa Ramadan? Sa Ramadan po, ang pag-ano po dito ay ang silbi po ng Ramadan ay yung tinatanggal nito ang mga kasalanan natin na nagawa dito sa daigdig. Tama po yan. Tama yan, brother. Alam niyo ba yung tungkol sa haram at halal food na tinatawag? Opo. Ngayon, paano ninyo ito nadidistinguish? Alam niyo yan. Paano ito nakikilala ang tungkol sa haram at halal na pagkain? Anong ginagawa niyo? Iniiwasan po namin iulam, itawag po dun. Sister Dina, meron nga pala itong isang unique na pangyayari, na ikwento mo nga sa amin. Kwento mo uli para sa ating mga tagapakinig, sister, yung dahil sa kagustuhan niyang halal ang kanyang maulam. Yung minsan po, ikwento sa akin ng mother niya rin. Yung nanay niya rin ang nagkwento sa akin. Na, masyado na daw itong naging curious sa mga kinakain, sabi ng mama niya. One time daw, bumili siya ng brand ng corned beef at bigla namang hinanap kung nasan ang lata nito at hinanap naman yung natagpuan naman ang lata at binasa. Wala naman daw nabasang halal. So, hindi daw niya kakainin. So, yung nanay niya, sabi, naging Muslim ka lang, masyado lang ka ng masilan. Sabi, basta hindi daw siya kakain nun. Uulam na lang daw siya ng toyo. Wag lang daw yun. Tapos, ang nanay niya is mapilit. Sabi tawag kasi sa akin bilang aunties, Nanay Marit. Sabi ng Nanay Marit mo, ang beef is pwede kainin, hindi naman daw Kaso nga mama, walang halal, sabi niya ng ganun. So, pinilit naman ng mama na pwedeng kainin. So, napapalo na ito. Sumunod naman daw ang batang yan, kumakain, tumutulo ang luha. Sabi ng mama, naawa din daw siya. Sabi ko sa mama niya, huwag mo na lang pilitin as long as na kumakain naman siya ng walang ulam. Pabayaan mo na. O kaya, pumili na lang sa mga corned beef at bilhan na lang niya ito ng halal. Tapos isa pa nito, pag nasa grocery, sabi ko, sige, meron kayong budget para sa inyo, pumili kayo. Masyado siyang palabasa. Mag-question siya. Bakit may halal din, may MSG? Hindi ka Masyado siyang curious sa curious, yes. Pero minsan, Brother Bilal, na may